Magandang hapon mga bata. So ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng debate. So ang paksa ng ating pag-uusapan o ng debate natin ngayong hapon ay paggamit ng gadget sa paaralan, dapat bang pahintulutan? So meron tayong dalawang panig. Dito, panig ng sumasang-ayon sa ating paksa. At dito naman ay ang panig ng di sumasang-ayon. Meron din kayo, mga nakaupo, kayo ang magsisilbing tagapakinig. So habang sila ay nagsasalita, pakinggan natin yung kanilang opinion. Opinion ng bawat grupo, isusulat din ninyo kung ano yung kanilang sinasabi. O di kaya mag-iisip kung ano rin yung dapat ninyong gagawin mamaya pagkatapos nila. So, ikinagagalak kong ipakilala ngayong hapon ang ating tagapagsalita na si Ichilin Yamamoto, ang ating Executive President. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng debate na may temang paggamit ng gadgets sa paaralan, dapat bang pahintulutan? Sa panahon natin ngayon, nakikita natin na halos lahat ng mga bata at matatanda ay gumagamit na ng gadget. So, dapat nga ba tayong pahintulutang mga mag-aaral na gumamit ito? Mula sa aking kanan, makikilala ninyo ang grupo ng mga batang positibo o sumasang-ayon na kinabibilangan ni Rhea May Alevaso, Precious Dumasi, Julian Alevaso, Elvina Dabuan, Amela Cassandra Enego, Janice Urrat, at Ashanti Ruth Embat. Mula naman sa aking kaliwa ay makikilala ninyo ang mga batang negatibo o di sumasang-ayon na kinabibilangan ni Lady Shane Bayogos, Diane Suberacion, Julian Alevaso, Jefferson de la Serna, Beth Michael Persiano, at Mariana Biancanero. Sa puntong ito ay kinagagalak kong ipapakilala sa inyo ang miyembro ng mga tagapaghatol. Ang ating unang tagapaghatol ay ang ating principal na si Ginang Melanie de los Santos na siyang punong tagapaghatol. Sumunod ay si Ginang Christine Pamela U. Cardonella Cardonilla. At sumunod naman ay si Ginoong Jennifer Persiano na siyang ating school librarian. Ngayon, sisimulan na natin ang formalang ating debate. Magsisimula tayo sa grupo ng mga positibo na pangungunahan ni Rhea May Alevaso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Rhea May Alevaso. Sumasang-ayon po ako na pahihintulutan ang paggamit ng gadget sa paaralan dahil ito na ang makabagong teknolohiya at mabisang paraan sa lahat ng bagay kagaya ng sumusunod. Una, pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang tao, malayo man o malapit na lugar o sa buong mundo. At hindi mo na rin kailangang magpadala ng sulat at maghintay ng matagal na panahon upang mabasa niya ito. Hindi kagaya ng gadgets, ilang minuto lang o segundo ay mababasa niya na ito. Pangalawa, pwede ka na rin mag-research at para malaman ang bagay o leksyon na tinutukoy sa paaralan. Maraming salamat po. Ngayon naman, maririnig natin si Lady Shane Bayogos para sa kanyang opinion. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang paggamit ng gadget sa paaralan ay di ko sinasang-ayunan dahil ito ay isa sa mga dahilan kung bakit di tayo makakonsentrate sa pag-aaral. Oo nga, updated tayo sa lahat ng bagay, pero hindi natin alam, dito rin natin nalalaman ang mga di pa dapat natin maintindihan na mabuti at masama ang nagdudulot ng gadget sa ating pag-aaral.
pero sa kakasip, ang masamang naidudulog nito. Sa maging si Don Handong ay nakakapagbigay sa ating ng kasiyahan at ito ay nakakaari. At kung tayo ay nanonood ng balita, maraming kriminalidad na sangkot ang kabataan dahil lang sa laro na Dota. Marami ding matataas ang posisyon sa gobyerno at ay ngayong mamamayan ang sige na lang ng sige, comment sa Facebook, kaya nga nag-create din ng away. Di iniisip ang DND pa, saan ba ang gamit ng gadget? Para ba na marami tayong malaman? Ano ba nag-aaral ng ilang taon ang ating mga guro para tayong maturuan ng lahat ng bagay? Kailangan pa ba natin ang gadget? Aking palagay, hindi na dahil ang ating mga guro ay puno ng kaalaman at sila ay naka-experience na at napapatunayan nila ito. Ang mga gadget, mapapatunayan ba nila? Ngayon naman, nalilinig natin sa session si Dumatis upang ipahayag ang kanyang kaalaman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang buhay sumasangay sa paggamit ng gadget. Sa modernong panahon ngayon, nakikita natin ang mga tao sa iba't ibang estado ng lipunan ay gumagamit ng gadget dahil hindi natin makilala na ang teknolohiya ay parte ng ating buhay. Kahit sa sulok ng sanlibutan, ang gadget ay naroroon. Lalo nga nasa malalaki at nangungunang mga bansang katulad ng Estados Unidos, Europa, Japan at kahit dito sa Asia. Subalit, ang paggamit ba ng gadget ay dapat bang pahintulutan? Bilang mag-aaral, ang paggamit ng gadget katulad ng cellphone ay nakakatulong lalong-lalo na nasa pakikipagkomunikasyon sa mga magulang na nasa ibayong dagat. Sa mga kaibigan, kahit sa mga guro, kung mayroon ka bang takdang aralan o proyekto. Meron din laptop o tablet na sharing ginagamit sa pagkuha ng mga impormasyon, upang lalo pang lumawak ang kaalaman ng mga estudyante. Ang gadget din ay isang paraan upang makapahikayat ng kapwa at estudyante na maging aktibo, makilahok sa mga social and environmental activity upang sikuin ang lumalaking problema sa kalikasan. Sa modernong teknolohiya ay parte ng malaking pagbabago sa ating buhay. Meron itong mabuti at masama na epekto sa atin. Subalit ito rin ay nakatisinte kung paano natin tatanggapin ang mga pagbabago at gamitin sa tamang paraan ang mga gadget na nagsisilbing katuwang natin ng mikrante. Mula sa kabilang grupo, marinig natin si Dara Federation. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Darius Surubasyon. Ako ay hindi talaga sumasang-ayon sa pagbibigay ng pahintulot sa mga mag-aaral na gumamit ng gadget sa paaralan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ito ay nakakaistorbo sa konsentrasyon ng mga mag-aaral na nakinig sa guro habang nagtuturo. Pangalawa, imbis na mag-aral ng leksyon ng maubos, ang mga mag-aaral ay pagkakalipot sa gadget. Pangatlo, nakakalimutan ang mga responsibilidad kapag nahawakan na ang gadget. Maliban dito, ang social media kagaya ng Facebook ay hindi pa dapat nilalawkan ng mga batang tulad namin dahil sa maraming hindi magagandang mababasa at makikita dito gaya ng pornografiya at cyberbullying. At kung hindi gumagamit ang mga mag-aaral ng gadget, pag gumawa sila ng assignment tulad ng paghanap sa dictionary, ay nakikita ko kaming mga mag-aaral ay nagsisikap na magtiyaga. Imbes na makabubuti ang paggamit ng gadget, baka mas lalong nakakasama sa ating mga mag-aaral at magiging gastusin pa ito sa ilaw ng tahanan. Yun lang po at maraming salamat. Ngayon naman, maridinig natin si Erwina Dabuan para sa kanyang opinion.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, sumasang-ayon po ako sa paggamit ng gadget sa paaralan sapagkat malaki ang may tutulong nito sa ating pag-aaral. Maaari natin gamitin ito sa pagsisiyasat ng mga impormasyong nais nating malaman. Higit sa lahat, magiging updated tayo sa mga pangyayari sa ating paligid. Hindi na natin hihintayin ang TV Patrol upang malaman natin ang mga pangyayari sa ating bansa at sa ibayong dagat. Dapat rin nating handa ang ating sarili sa mga makabagong teknolohiya upang maging magaan ang ating mga gawain. Tulad na lang na imbis na magdadala tayo ng mga maraming aklat at mabigat na diksyonaryo, ay maaari na natin gamitin ang ating mga gadgets na sa isang click lamang ng ating cellphone o tablet ay nakukuha na natin ang mga kaalaman o detalyeng ating ninanais. Maraming salamat. Mula sa grupo ng mga negatibo, maririnig natin si Julian Elevato upang ipahayag ang kanyang kaalaman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay di sumasang-ayon sa paggamit ng gadget sa paaralan dahil hindi maganda ang maidudulot sa aming mga kabataan. Ang paggamit ng gadget ay nakakasira din sa pag-aaral dahil sa panahon ngayon kahit bata ay meron ng Facebook. Ito ay nakakaistorbo kapag na-addict ka nito. At marami ring mga online games na pwedeng tumira sa pag-aaral. Pag na-addict ka nito, ay hindi mo na mapipigilan at marami ring malalaswang palabas ang makikita rito. Kaya ito ang dahilan ng maagang pag-aasawa ng mga kabataan. Ayun lang po, maraming salamat. Mula sa kabilang grupo, maririnig natin si Almera Cassandra Iniego para ipahayag ang kanyang opinion. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amira Cassandra P. Iniego, 10 years old. Ako po ay sumasang-ayong bata. Para sa akin po, kailangan ng gadget. Pero sa tamang oras na ito gagamitin. Kung ikaw ay may asanet at isang word na hindi mo alam kagaya ng combine compound word, pwede mo i-research. At kung hindi ka marunong magamit ng gadget, huwag mo na ito galanin para hindi masira. Papatuloy mo na maggamit ng gadget. Yun lang po. Thank you. Sa grupo ng mga negatibo, marinig natin si Jefferson de la Serna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi po ako sumasang-ayon sa paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa paaralan sapagkat gusto kong mag-concentrate sa mga leksyong itinuturo ng aking mga guro. Naniniwala kasi ako na sapat na ang kanilang karunungan upang linangin ang aking kaisipan at sarili. Bukod pa rito, meron naman tayong mga aklat na kung saan makakakuha tayo ng mga impormasyong ating kailangan. Higit sa lahat, dagdag pa itong gasto sa aking mga magulang sa pagbili ng cellphone, pati na rin ang pang-load dito. Idagdag na lang ito sa aking baon at pambili ng gamit sa paaralan. Yun lang po. Maraming salamat. Ngayon, sa grupo ng mga positibo, marinig natin si Janice Ulot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumasang-ayon po ako sa paggamit ng gadget sa paaralan dahil nakakatulong din po ito sa ating pag-aaral. Basta huwag lang nating abusuhin ang paggamit ito at ilagay natin sa tamang oras ang paggamit nang hindi tayo mahirapan kung meron tayong kailangang i-research, kagaya ng diksyonaryo. Maliban sa diksyonaryo, makakakuha rin tayo ng impormasyon o kaalaman na gagamitin natin sa pakikipagpatalastasan sa loob ng ating klase. Maraming salamat.
Muli, sa kabilang grupo, maririnig natin si Duke Mater Tersiano para ipahayag ang kanyang opinion. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang pagdadala ng cellphone at tablet sa paaralan ay hindi ko tinututulan kaya hindi ako sumasang-ayon sa mga susunod na rason. Una, ito ay sasagabal sa pag-aaral ng mga mag-aaral dahil nahahati ang atensyon o nauubos ang buong oras na mag-aaral sa paggamit ito sapagkat ito ay nakaka-addict. Kung ikaw ay may dalang cellphone o tablet sa paaralan, ay hindi mo maiiwasan na galawin o laruin ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng focus o interes sa atensyon sa pag-aaral. Pangalawa, binibigyan mo ng motibo at rason ang kapwa mong mag-aaral na magkaroon din ng mga gadget kaya ikaw na meron nito ay nakaka-impluensya at hindi ka magiging magandang halimbawa sa kapwa mo mag-aaral. Pangatlo, ang pagkakaroon nito at pagdadala sa paaralan ay dagdag gastusin lamang sa load at higit sa lahat ang pinabili nito. Pang-apat, karamihang mag-aaral na mayroong gadget o mayroon nito na dinadala sa paaralan ay nagiging irresponsible sa paggamit kaya hindi natututo. Ang panglima at huli, higit kong tinututulan ang pagdala at paggamit ng cellphone o tablet sa paaralan sapagkat ako ay sumusunod sa alintuntunin ng paaralan ay ito ay mahigpit na pinagbabaw. Salamat po sa iyo. Mula sa grupo ng mga positibo, maririnig natin si Ashanti Reyes Embal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay sumasang-ayon. Gadget, ito ang patok ngayon sa mga kabataan, lalong-lalo na ang cellphone. Sabi nila, hindi daw ito nakakatulong sa kanilang pag-aaral. Pagkos, isa daw ito sa dahilan kung bakit nakakasira o bumababa kung paano ng kanilang mga grado. Bakit kaya? Sa kadahutan ng hindi nila alam kung paano gamitin ito ng tama at inaabuso pa nila. Para sa akin, ang paggamit ng cellphone sa paaralan ay malaki ang pakinabang nito kung gagamitin mo ng tama. Ang cellphone pwedeng gamitin bilang isang diksyonaryo na tinatawag na Google. Nakapaloob dito ang lahat ng iyong gustong matutunan at magagamit sa mabilisang pananaliksik at pwede mo rin i-save ang mga pinag-aralan mo dito. Kaya sumasang-ayon ako mapahintulutan ang tulad kong mag-aaral na gumamit ng gadget sa paaralan upang mapadali at mas magaan ang aking pagkatutoy. Maraming salamat po. Para sa huling payag na maririnig natin ay magmumula kay Mariela Bianca Manuel. Magandang hapon po sa ating lahat. Bilang mag-aaral, ako po ay mahigpit na tumututol sa paggamit ng anumang uri ng gadget sa paaralan dahil sa ilang mga tutoy. Maaaring ang gadget ay may pakinabang sa ating makabago at mabilis na uri na pamumuhay sa kasalukuyan. Ako naman po ay bukas sa anumang uri na makabagong teknolohiya para sa ating pamumuhay. Subalit, ang paggamit nito sa paaralan ay hindi nararapat ayon lamang po sa ating paniniwala. Dahil ang paaralan ay isang institusyong may mandatong magturo, maghubog at gumabay sa mga mag-aaral upang maging mabuting mamamayan. Hindi lamang sa aspetong akademya, ngunit higit sa moral ng bawat mag-aaral. Sa paggamit ng gadget, natututo tayong maging tamad. Dahil hindi sa magsulat, papindot-pindot na lang. Pwede sa silid-aklatan natin hanapin ang impormasyon, sa Google na lang. Higit sa lahat, hindi naman po lahat ng mag-aaral ay kayang bumili ng gadget na napakabilis ang pagpalit ng bawat modelo nito. Kung sa pagkain na lamang ay hirap na, baka dadami po ang out of school yun. Ang pagbabago ay mainam, ngunit para sa akin, hindi pa po napapanahon na gumamit ng gadget sa paaralan, lalo't higit sa pampublikong paaralan.
Higit na mahalaga ang matutong maging masipag, matiyaga at maging responsable upang maging kapaki-pakinabang. Maraming salamat po. Para sa ating mga kalahok, gusto niyo po bang dagdagan ang inyong mga opinyon o mensahe para lalong mas mapagtibay ang inyong grupo? Yes, sir. Mula sa sinabi ni Julian, nakaka-addict raw ang gadget. Nakaka-addict ba kaagad? Meron naman tayong guro na gagabay sa atin para turuan tayo ng wastong paggamit ng gadget. Kaya sino pa ang gustong magdagdag ng kahit ng kanyang opinion? Yes, sir. Bakit? Pagkagi ba nga sa tabi mo ang iyong guro para gabayan ka sa paggamit ng gadget? Ngayon, sino pa ang magdadagdag? Yes, Mariela. Oo nga, kumpleto ba sa gadget? Paano mo magagamit ang lahat ng iyan kung walang kuryente? Makakapag-aral ka ba ng maayos? Samantala kung aralin mo lang ang mga tituro ng ating mga guro at babasahin mo lang ang mga aklat, matututo ba ng kahit sa anong oras? Ngayon, sino ang gustong sumagot ng tanong ni Mariela? Yes, Mariela. Ayon sa inyong sinabi na ang paggamit ng gadget ay hindi pag-aaral na maayos, hindi mo ba alam na mas magabago ang mga impormasyong aking natutunan at maaari ko itong gamitin kahit saan sa lahat ng oras? Ngayon, sino pa ang gustong magdagdag ng opinion? Mariela. Sa lahat ng oras at panahon, paano kung bumabagyo at walang internet connection? At paano kami nakakasiguro na ang iyong website ay para talaga sa pananaliksik? Ngayon, sino pa ang gustong magdagdag? Maturuan naman tayo ng ating mga guro at magulang na ang paggamit ng gadget para sa kabutihan. Disiplina sa sarili ang tawag dito. Patunay na kami ay pinagkakatiwalaan. Ngayon, sino pa ang magdadagdag? Yes, sir. Katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay mahihila pa at hindi natin kayang pigilan ang ating mga sarili. Sino pa ang magdadagdag? Ang mayayakang tanda. Makakapag-concentrate ka pa rin sa pag-aaral kahit may gadget sa loob ng paaralan sapagkat gagamitin mo lamang ito sa pagsisiyasot ng mga mahalaga ang impormasyon nais mo malaman. Disiplina po sa sarili ang tawag dito. Ngayon, sino pa ang gusto magdagdag ng kanyang opinion? Wala na magdadagdag. Ngayon, narinig na natin ang kuro-kuro ng bawat kalahok. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mikropono sa ating gurong tagapayo na si Ginang Eileen F. Enrique. At muli, isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako'y nagagalak sa ipinakita ninyong sipag at syaga sa paghahanap ng mga iba't ibang opinyon o di kaya kuro-kuro para mabagpipinsahan ang bawat padi. So, dito sa mga ating tagapakinig, mayroon pa bang gustong magdagdag? Sige, ikaw na. Ano ka, sumasang-ayon o di sumasang-ayon? Sumasang-ayon. Para sa akin, hindi ako sumasang-ayon. Dahil nakakasira lang ito sa iyong sarili. At magiging addict ka lang sa paggamit nito. Kasi Facebook na lang ang kanyang inaasupat. Imbis na magbasa at magsulat at mag-concentrate sa pag-aaral. Diba sinabi nila na madali ang mag-research sa
cellphone pero hindi naman mura bilhin ang mga gadgets. Okay, so narinig natin ang kanyang opinion. Sino ka ang gustong magdagdag? Sino pa? Ano, sumasang-ayon? Di sumasang-ayon? Hindi ako sumasang-ayon dahil gastusin lang to sa pamilya at kung pambaon na lang at sa mga gamit para sa paaralan. Okay, so siya ay hindi sumasang-ayon. Sumasang-ayon? Sumasang-ayon ka ba o hindi? Sumasang-ayon. Oo, sumasang-ayon ako sa paggamit ng gadget sa paaralan. Kung may takdang aralin sa paaralan at walang libro sa bahay, gagamitin ko na lang ang Google para masagutan ko ang aking takdang aralin. Okay, so yun ang kanyang opinion. So, ako'y nagagalak na ang bawat isa ay talagang naghanda para sa ating debate ngayong hapon. So, ngayon, ibibigay ko ang mikropono sa ating mga kurador upang ibigay ang kanilang hapon. Kay Ma'am Melanie Dos Santos na ating punong guro. Siya ang unang magbibigay. Magandang hapon sa inyo mga bata. Okay, sige. Napakaganda ng mga puro-puro na aming narinig mula sa bawat panig, no? Mga sumang-ayon na gamitin ang gadget sa paaralan at sa mga di sumasang-ayon sa paggamit ng gadget sa paaralan. Doon sa napakinggan namin rason sa mga sumasang-ayon, karamihan sa inyo ay nagbigay ng rason nila na ang paggamit ng gadget ay nakakatulong sa pag-aaral sa kadahilan ng gagamitin niyo ito kung kayo ay magre-research ng inyong mga lesson. No? Halimbawa na lang sa English, yung paggamit niyo ng dictionary, no? Makikita natin yan sa Merriam, di ba, Webster, na naka-download sa inyong mga cellphone. At hindi naman lahat ng gadget ay mga high-end, no? Hindi naman lahat ng cellphone ay may kaya mga touchscreen, di ba? So, ang dalawa ng nasa mga ayon, nagbigay ng kanilang rason na isa itong paraan na pwede natin gamitin sa mabilis na pakikipagkomunikasyon sa ating mga gustong kausapin, bigyan ng mensahe dito o sa labas man ng ating bansa o sa buong mundo. Tama yun, no? So, yun ang mga positive na dahilan o magandang dahilan kung bakit pwede nating sang-ayunan na ang paggamit ng gadget ay pwede nating gamitin sa paaralan. Dito naman sa kabilang panig, yung mga di sumasang-ayon, dahil hindi naman talaga lahat ay kayang bumili ng gadget, di ba? Okay. So, ang iba naman, kapag ang gadget ay nabuto na, maaari na itong makasira sa ating pag-aaral. Tama rin yun. Kasi nga, ang ibang kabataan ay imbis na ang leksyon nila ang kanilang dapat pinag-aaralan, hindi na nila nagagawa yun dahil sila ay na-addict na. Yun ang term niyo na ginamit kanina, na-addict na sa kanilang gadget, sa mga games, no? So, hindi yun nakakatulong sa ating pag-aaral. So, tama yun. So, maraming dahilan, no? Karamihan ay di sumasang-ayon. Na di sumasang-ayon ay isa pang dahilan yung hindi natin malimitahan kung hanggang saan ang paggamit ng gadget, di ba? Maaari itong maabuso, kagaya ng isang na-mention na halimbawa kapag ikaw ay nakapag-open ng isang website ng pornography, maaaring ito ang dahilan ng maagang pag-aasawa ng mga kabataan. So, hindi magandang resulta ng paggamit ng gadget. So, isa pa, sa oras ng kalamidad, walang kuryente, so hindi tayo dapat mag-rely sa gadget lang.
no? Lalo na sa pag-research natin sa ating mga lessons sa paaralan. So, kailangan pa rin natin gamitin ang ating library, ang ating mga aklat na nandito sa ating paaralan. So, sa ating paghahapon, okay, so sa aming hapon, kami ay pumapanig sa mga di sumasang-ayon sa paggamit ng gadget. Ako ay pumapanig sa di sumasang-ayon. Teacher Pang. Magandang hapon mga bata. Okay na. Sa panig ng sumasang-ayon, nakita ko na talagang nag-research kayo. So very nice. And meron din kayong mga interview, sariling pag-iintindi at you put it into realization. So very nice kasi lahat ng sinabi niya is factual, may basihan. Ganon din sa di sumasang-ayon, ang dalawang panig ay nagpakita na hindi lang puro sarili yung opinion. Yun na talaga ay nababatay sa datos at makatotohanan na nakikita natin. Pumapanig ako dito sa di sumasang-ayon. Okay, nakinig nyo na, magkano na excited. Kasi, bilang miyembro ng isang debating team, maganda ang kanilang pagprepresenta, may power. So, convincing power meron sila. At saka, gumamit din sila ng mga datos at kung may mga katanungan sila na hindi nyo kasi kaagad nasagot. So, sa isang debate, dapat huwag natin hayaan na ang isang katanungan na hindi maayos, hindi siya masagot ng kabilang grupo. Doon tayo nagkakasagutan at maayos na paraan. So, para sa akin, yung di sumasang-ayon ay nagbigay ng mga katanungan na kung saan yung sumasang-ayon na hindi nila lubusan na sagot ng maayos. So, ang punto ko ay para sa di sumasang-ayon. Third yan. Hindi na nabiso. Sige na, ituloy mo na. Okay, so, ating narinig ang hatol ng ating mga hurado. So, ang kanilang pinanigan ay panig ng di sumasang-ayon. Okay, so, palakpakan natin. So, maraming salamat sa pinakita ninyong partisipasyon sa ating debate ngayong hapon. So, magbibigay ako ng reward sa grupo ng di sumasang-ayon. Okay, so, yung iba, na doon pa sa ano. Kukunin na lang ninyo ito mamaya sa akin, ha? Okay. Sino po ang best debater moment? Best speaker. Minoa. Si Minoa. Hindi ko may Mars ang pangalan niya. Okay na lang. Mariela. Sige. Ikaw mo. Si Mariela. Okay, so ang kanilang napili ay si Mariela ang magiging best debater. Sige, ito na. Award mo. Salamat po. So, nais ko rin magpasalamat sa ating mga hurado sa hapong ito, kay Ma'am Mel, kay Sir Jan, at saka kay Teacher Pang. Pati na rin sa inyong magandang naging partisipasyon sa ating debate. Okay, thank you.